Hindi rin naging lihim sa kaalaman ng mga tauhan ni Gaston ang mga pangyayari sa pagitan nila ni Nati na tila bukas na libro yon sa kanilang harapan. Kung kaya naman, hindi na niya sinaway pa ang tauhan sa ginagawa nitong pangingialam sa desisyon niya kahit na medyo napipikon siya. Kung tutuusin ay meron naman talaga itong malaking punto. Papayag ba siyang ganun na lang ang mangyari sa kanila ng babae? Matagal-tagal ng panahon na hindi sila nakikita ni Nati. Ibig niyang sabihin ay siya lang ang nakatanaw sa malayo. Iba pa rin yung nakakapag-usap sila. 6 na buwan na sa kanyang pakiramdam ay taon na ang lumipas at matuling dumaan. Laking pasalamat niya nga na nagawa niyang makaya yon. Alaman niya kung nasaan ito. Ganun pa man ay hindi naman nila nakuhang mag-usap sa nagdaang kalahating taong iyon, kahit na madalas niyang pagmasdan ito sa malayuan. Lalo pa ngayon na binigyan siya ng mas malaking dahilan upang maghabol at tuluyang makipag-ayos dito. Kailangan niyang muling makuha ang loob ni Nati dahil sa magkarugtong nilang nakaraan na isa sa kanilang humahadlang. Ngunit bago niya gawin yun, kailangan niya maging buo na muna ang desisyon sa plano. Hindi na pwedeng maulit pa ang dati. Hindi na pwedeng paghintayin niya ito ng matagal at ito ang mag-a-adjust. Yun ang dapat niyang unahing gawin. Kung kinakailangan niyang alokin ito ng kasal, bakit hindi niya gawin ang bagay na yon kapag ayos na lahat? Baka kapag pinalagpas mong pagkakataong ito, Governor Barcelo, wala ka nang mapapala. Hindi ka na magkakaroon pa ng panahon na muling makuha ang loob niya. Kilala mo naman ang kiliti niya kung nasaan. Gamitin mo yun. Mukha namang mahal ka pa rin niya. Huwag mo nang patagalin kung doon din naman kayo pupunta, hindi ba? Matagal mo na rin siyang pinaghintay. Ito na ang tamang oras. Himok pa ng tauhan niya. Sa binitawang salita ng kanyang tauhan ay tila naging wake-up call yon kay Gaston. Malalaki ang mga hakbang na iniwan niyang tauhan at hinabol na si Nati na malapit nang makalayo sa kanila. Ang bulto nito, nang maabutan ay walang pag-aalinlangan na hinawakan niya na ang isang braso nito, ngunit nakaangil na nilingon lang siya ni Nati. Nandidilat ang mga mata na puno ng puot, kung kaya naman, nagawa niyang mabitawang bigla ang braso nito, habang patuloy na nalilisik ang mga tinging ipinupukol nito sa kanya. "Huwag mo kong hawakan! Sino ka ba? Binigyan ba kita ng permiso?" Sunod-sunod nitong tanong, hindi naman doon nagpatinag si Gaston na hindi na muling hinawakan ang braso ni Nati upang subukang amuin niya ito. Wala siyang ibang choice kundi ang buhatin na lang ito't pasanin sa kanyang balikat na parang sako ng palay upang sa pilitan niya itong makausap. Sa sobrang gulat dahil hindi niya nagawang mapaghandaan ay hindi na nagawa pang makapag-react ni Nati na kahit na anong piglas at palo sa likod ni Gaston ay hindi ininda yun ng lalaki. Patuloy pa rin ito sa kanyang paglalakad na para bang hindi naririnig ang kanyang pakiusap. Pabaliktad ang tingin ni Nati sa mga nakakasalubong. Agaw eksena silang dalawa, ngunit ano bang pakialam ni Gaston? Wala. Diretso lang ito sa paglalakad na patungo ng parking lot. Eka nga, kung hindi niya ito makukuha sa santong dasalan at pakiusap, kukunin niya ito sa paspasan at dahas. Gaston, ano ba? Gusto mo bang pumuntang lahat ng dugo ko sa ulo ko? Huling straw ni Nati upang mahintakutan si Gaston na tigilan ang kahibangang ginagawa. Gusto mo siguro ko sumuka ng dugo bago mo itigil ang kahibangan mong ito. Tatanggalan mo ba ng ina si Brixton sa murang edad niya, ha? Tumigil sa pakhakbang si Gaston na para bang ang pangalan ng kanilang anak ang naging susi doon. Saglit na inilapag ang katawan ni Nati sa lupa habang inalalayan na ang pakiramdam ng mga sandaling iyon ay parang masusuka na. Hindi dahil sa alak na kanyang ininom, kundi sa paraan ng pagbuhat ni Gaston sa katawan niya. Bago pa man siya muling makapagsalita ay muli na naman siyang binuhat nito, ngunit hindi na gaya kanina. Bridal style naman yon. Ilang beses na sinubukang ni natin na kumawala ulit ngunit naramdaman niya lang na mas sumigpit ang paghawak sa kanya ng nanlalamig na palad ng lalaki. Hindi niya sinubukan pang ubusin ang kanyang energy. Iniiwas niyang tingin sa mukha ni Gaston na konting galaw niya pa ay tsak na didikit na ang pisngi niya sa pisngi nito. Hindi na niya mapigilang punahin ang mga pagbabago nito. Pumayat ang lalaki na naging dahilan upang mas lumitaw ang matalas nitong panga. Amoy na amoy niya ang bango nito na para bang binabaliw siya. Ngunit hindi siya pwedeng magpaalipin na naman sa nararamdaman niyang agarang paglambot. Kailangan niyang maging matigas sa lalaking ito na hindi naman marunong makinig sa kanya. Ang akala yata na porket matanda na ay alam na niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Nagtatampo pa rin siya. Masama pa rin ang loob niya kahit na mahal niya pa rin ito. Huwag mo nang subukan, baby.
Hindi ka na makakawala ngayon sa akin. Namimilog ng mga matang nilingon ni Nati ang mukha ni Gaston na nagawa pang basain ng tila nanuno yung labi niya. Sa kanyang paningin ay mas lalo pa itong naging magandang lalaki at ang lakas ng hatak ng sex appeal sa kanya. Magiging ipokrita siya kung itatanggi niya na hindi na siya nito apektado. Sobrang apektado pa rin siya nito lalo na't ganun ang kanilang pwestong dalawa. Alam niya sa kanyang sarili na nawawala ng galit at halik na pagtatampo niya sa katawan. Bagay na hindi maari dahil sa bandang huli. Paniguradong matitake na naman siya for granted kung ibibigay din agad. Sus, tigilan mo nga ako. Ang galing mong magpakilig at kumuha ng loob, pero wala ka namang bayag. Responsable ka sa ibang mga bagay, ngunit pagdating sa amin ng anak mo, palaging hindi ka nakakapagdesisyon. Tantanan mo nga ako, pwede? Iba na ngayon, Nati. Hindi na ako gobernador. Negosyo na lang ng pamilya namin ang kailangan kong asikasuhin. Ang sabihin mo, iba na ngayon dahil lang nalaman mo na akong babae na kaniig mo, ilang taon nang nakakalipas. Pagtatama niya kahit pa medyo nasaktan siya nang bagitin yon ng kanyang sariling bibig upang ipagdiinan lang. Hindi, Nati, bonus na lang yon. Pero aaminin ko mas minahal pa kita ng todo nang dahil sa katotohanan na yon. Parang kinikilitin ng puso ni Nati nang marinig yon, ngunit pilit niyang ibinaon sa kanyang sarili na hindi na siya dapat pang magpabulag sa mga pinagsasabi ng lalaki. Hindi siya dapat maniwala sa mabulaklak nitong mga salita kung ayaw niyang maulit lang ng maulit ang mga pangyayari sa kanilang pagitan na sobrang nakakaumay na rin naman. Naku, tigilan mo ko. Hindi mo na ako madadaan dyan sa mga paganyan mo. Nakakaumay na maghintay, Gaston. Hindi yon pinansin ni Gaston na tuloy lang ang lakad patungo sa parking lot kung saan nakaparadang ginamit na kotse. Pinagbuksan siya ng driver na kanyang kasama ng matanaw. Nakasunod na rin ang ilan sa mga tauhan na lumulan na sa nakaparada sa likod ng sasakyan nila. Pagpasok sa loob ng kotse ay sinubukan ni Nati na tumakas, ngunit kagad siyang nahuli ni Gaston na nakahawak na kaagad sa magkabila niyang bewang upang mapigilan siyang mabuksan ng pintuan. Let's talk, Nati. Mag-usap tayo ng masinsinan, please. Bulong lang yun ni Gaston, ngunit nalambot na kaagad si Nati dito. Total ay naroon na rin naman si Nati sa sitwasyong iyon ay pinagbigyan na lang niya ang lalaking gawin ang gusto nitong pakikipag-usap umano kahit pa malaki ang duda niya sa kanya. Papakinggan na lang niya ng kung anong gusto nitong sabihin siya, saka siya magre-react. Memoryado na niya ang kanyang isasagot kay Gaston kahit na anong gawin nitong luhod. Hindi na siya muli pang magpapaalipin sa pag-ibig niya dito. Ilang beses na siya nitong binigo. Muli ba niyang hahayaang saktan at gamitin lang siya nito? Siyempre hindi. Fine, pero ayoko sa loob ng isang silid na tayong dalawa lang ang nandoon. Ayokong ihahain mo sa akin ang katawan mo na alam mong hindi ko magagawang tanggihan dahil marupok ako pagdating sa'yo. Hindi mo yun pwedeng gawin sa akin, naintindihan mo? Doon tayo sa isa sa public places or cafe. Nahagip ng gilid ng mga mata ni Nati ang ginawang pagangat ng gilid ng labi ni Gaston na halatang nahulaan niya kaagad ang pinaplano. Ibahin na siya ng lalaki ngayon, hindi na siya magpapabudol sa kanya. Papayag ako na mag-usap tayo. Pero sa cafe, narinig mo? O kahit saang lugar na marami pang mga tao. Giit pa ulit ni Nati na alam ng galawan ni Gaston na malamang ay dadalhin siya sa kanyang hotel room at doon gagawin ang pag-uusap nila. Dehado na naman siya kapag ganon ang nangyari. Halik pa lang nito nanlalambot ng tuhod niya kung kaya hindi yun maaari. Hindi pwedeng gusto nitong mangyari. Alright, Nati. Mahimig ng pang-alaska at panghihinayang ang boses niya dahil kagad siyang nahuli. Kagaya ng gusto ni Nati ay humantong sila sa 24 hours open na cafe, hindi kalayuan sa event ng mask party. Doon sila dinala ng driver. Sinadya man o hindi ng tadhana, ngunit sila lang ang customer ng naturang cafe. Pinili ni Nati na maupo sa center habang umuorder ng maiinom nila si Gaston. Ngunit pag-upo ng lalaki binitbit siya nito sa sulok na bahagi ng cafe. Hindi na nagawang makatanggi pa ni Nati dahil nakatingin na sa kanila ang cashier sa counter at kasama nitong waiters. Kung aangilan niya si Gaston, paniguradong marinig nila yon, lalo na't walang anumang ingay sa loob ng nasabing cafe. Hindi ka ba nagugutom? Kumain kami ni Farah bago pumunta sa party kaya busog ako. Hindi tumitingin sa sagot ni Nati. Nanatili lang ang mga mata ng babae sa labas ng salamin ng cafe kung saan ay matatanaw ang panakanakang dumadaan na sasakyan sa gilid na bahagi ng naturang cafe. Dama niya ang mainit na paninitig ni Gaston na nakaupo sa kanyang harapan, ngunit hindi niya magawa itong tingnan. Ilang beses siyang bumuntong hininga.
Hindi niya alam pero pakiramdam niya na kapag hinarap niya ito at tinignan sa mata, muling magkokonect ang communication nilang putol na. Ako, hindi pa ako kumakain, pero hindi ako nagugutom. Pakiramdam ko, busog na ako nung makita kita kanina. Napakurap na ng kanyang mga mata si Nati. Pigil ang hiningang nakagat na niya ang pang-ibabang labi. Kaya pala siya pumapayat ang hilig magpalipas ng gutom. Anong oras na yon tapos hindi pa to kumakain? Inom lang ito ng kape? Pambihira naman talaga ang taong ito. It's been a while, Nati. Tuloy ni Gaston. May halik ng lungkot na dama na kaagad ni Nati. Kahit hindi siya lumilingon upang tignan ng reaksyon ng mukha ni Gaston. Sa boses pa lang nito ay dama niya na ang kinikimkim na emosyon. 6 na buwan mo akong hindi nakita sa personal, pero ikaw, kayo ni Brixton. Buwan-buwan ko kayong halos nasisilayan. Kung gaano katigas ng puso ni Nati kanina upang hindi lingunin si Gaston. Nang marinig niya ang huling sinabi nito patungkol sa kanilang mag-ina, ay tila ba nabali ang desisyon na ginawa kanina na hindi pagtingin sa lalaki. Anong ibig mo sabihing buwan-buwan? Malungkot nang umiti si Gaston. Hindi na nagawa pang sagutin ang tanong niya nang dumating na ang waiter dala ang order. Hindi yun pinagkukulan ng pansinin natin na ang mga mata ay nakatingin pa rin sa mukha ni Gaston na bahagyang nagliwanag habang nakaharap sa waiter upang magpasalamat sa inumin nilang dinala nito sa kanilang table. Mga alis na sana ang waiter nang pigilan ni Nati ito upang magtanong lang kung may sinaserve silang pagkain. Pastries, sandwiches, at salads only, miss. Oh, alright. Can you give us a menu and let us have an additional order? Sure, miss. Umalis na ito. Pagbaling ni Nati kay Gaston ay nakita niya nakatitig ng mga mata nito sa kanyang mukha. Gutom ka, Nati? Usisa ni Gaston na hinahalo ng umuusok niyang order na kape. Nag-iwas ang tingin si Nati at nagkunwaring hinarap na rin ang order ni Gaston sa kanyang smoothies. Hindi ako kundi ikaw ang nag-order ng pagkain. Hindi tayo mag-uusap hanggat hindi ka kumakain. Ang lakas ng loob mong umattend ng mask party nang walang laman ng sikmura mo. Anong tingin mo sa katawan mo? Bata pa? Matanda ka na. Hindi na nagsalita si Gaston na natili pang lalong titik siya mukha ni Nati na sinimulan ng tikman ang smoothies na in-order niya. Green Goddess smoothie yon na may malilimutan ni Gaston na favorite ng isang Nati Bentacourt. Si Nati na rin ang kusang nag-order ng pagkain ni Gaston na hindi naman sinalungat pa ng lalaki. Hinayaan niya lang ito. Kailangan mo kumain. Kaya naman ang nipis ng katawan mo ngayon. Kung gaano kami kalusog ni Brixton, siya namang payat mo. Parang ikaw pang sobrang apektado Samantalang kami namang mag-ina yung tinanggihan mo, hindi ba? Nanatiling tikom ang bibig ni Gaston na nakatingin sa umuusok na kanyang kape sa harapan. Huminga ng malalim si Nati. Noon niya lang napansin na parang nadagdagan ng gitla ang noo ng lalaki. Halatang sobrang na-stress sa nangyari. Wala naman siyang magagawa doon. Ayaw naman niya talaga itong bitawan, ngunit ito naman ang nagtulak sa kanilang lumayo. Ginawa na niyang lahat ng makakaya niya pero wala pa rin yung epekto, kaya hindi siya nito masisisi. I'm sorry, Nati. Ayoko lang naman na mahusgahan ka at makaladkad ang pangalan mo. Nang nangyari pa rin ang dahil sa gagang Margie na yon. Hindi mo pa rin naman siya nagawang pigilan, hindi ba? Nahila mo pa rin ang pangalan ko. Naungkat ang nakaraan ko, pero hindi naman ako doon apektado. Wala naman akong pakialam. Mas masaya lang sana yon at hindi gaano mabigat kung nasa tabi ka namin ni Brixton. Habang nakikipaglaban ka, hindi ba? Lumalim ng hininga ni Gaston. Ilang beses na napakurap. Nanatiling nasa tasa ng kape ang mga mata. Hindi na niya maiwasan ang pag-init ng bawat sulok noon. Gusto niyang umiyak ng mga sandaling yon habang yakap si Nati at paulit-ulit na humihingi dito ng tawad. Alam niyang siya ang mali. Deserve niya ang lahat ng mga pinagdadaanan. Wala naman talaga tayong kontrol sa mga nangyayari sa paligid natin, Gaston. Hindi mo ba yun alam? Kahit na gaano ka pa kagaling na governor or negosyante, kung ang kapalaran mo ay malugi at lumagapak, wala kang magagawa doon kundi ang tanggapin. Tignan mo na lang si Kuya Gav. Hindi ba hindi niya rin kayang pigilan ang pangyayari sa kanyang paligid? Hindi ba pilit na paunawa pa ni Nati kay Gaston? Hindi niya na alam kung anong nangyayari sa kanya. Dapat sinusumbatan niya ngayon si Gaston pero pinapangaralan niya ito. Pinapaintindi na walang sino man ang may kasalanan sa mga nangyari sa kanilang nakaraan. Namumuon na ang mga luhang napaangat na ng paningin ni Gaston kay Nati, na hindi na inalis ang paningin sa kanya na gaya ng ginagawa nito kaninang panay ang iwas ng kanyang mga mata. Pigil ng lalaki ang hininga dahil pakaramdam niya ay hindi na niya makakayanan hindi pumatak ang mga luha sa harap ng babaeng mahal niya.
Sa kabila ng pasakit na nagawa niya na alam niyang nasaktan siya ng labis ni Nati. Heto at pilit pa rin siya nitong iniintindi kahit na alam niyang sa part nito ay ang sakit ng mga nagawa niya. Lumambot na ang mukha nito kumpara kanina na nagmamatigas na ayaw makipag-usap sa kanya at hindi niya alam kung anong gayuma ang nagawa na naman niya o marahil ay sobrang mahal pa rin siya ng isang Nati Bentacourt. Kung kaya puno na naman ito ng pag-iintindi. Walang may kontrol, Gaston. Naintindihan mo? Mas malumanay din ang boses ng mga sandaling yon ni Nati na sa pakiramdam ni Gaston ay mas lalo siyang nilalaman ng konsensya dahil puro pasakit ang naging hatid niya dito. Hindi na napigilan ni Gaston ang ragasan ng kanyang emosyon na para bang noon niya lang nagawang ipakita dahil madalas niya yung kimkimin upang wag mag-alala ang mga nasa paligid niya. Walang hiyang sinubsob na niya ang namamasang luhas niyang mukha sa kanyang dalawang palad upang ikubli yon sa mapanuring paningin ni Nati. Hindi naman naalis ang tingin doon ni Nati na inasahan na niyang mangyayari yon kanina pa lang dahil sa pamumula ng mga mata ni Gaston magmula na magkaharap sila. Hindi siya nagkomento o tumayo upang iwan at istorbohin ito sa paglabas ng kanyang tunay na nararamdaman. Hinayaan niya lang ilabas ni Gaston ang bigat ng kanyang dinadala sa pamamagitan ng pag-iyak. Wala namang problema doon kahit nga ang kuya Nick niya. Ilang beses niya nakitang umiyak ng dahil sa mga pagsubok na kinakaharap nila noon ng kanyang asawa. Walang sound ng pag-iyak ni Gaston pero kitang-kita ng mga mata ni Nati. Ang pagtagos ng kanyang bumabahang mga luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Nanatili pa rin sa kanyang kinaupuan kahit pa kanina pa siya binubulungan ng kanyang puso na tumayo doon at yakapin si Gaston upang aluin niya ito. Ayaw niyang gawin ng bagay na yon dahil hindi niya pwedeng gawing madali ang lahat sa kanya ngayong gaya ng dati. Kailangan mo tanggapin na kahit na anong ingat mo, mangyayari ang kinatatakutan mo dahil wala kang kontrol sa mga kaganapan sa paligid mo. Ang mabuti mo na lang gawin ay ang pabayaan ang sasabihin ng ibang tao, lalo na kung walang ambag sa buhay mo. Patuloy ni Nati dahil isa yon sa kanyang nakakita kung bakit ganon ang naging desisyon ni Gaston. Naiintindihan kita, Gobernur ka, kung kaya marahil magkaibang opinyon natin at pananaw sa buhay. Para ka sa publiko at masa, samantalang ako, matagal na akong walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. O aminin ko na nagalit ako sa'yo. Pinaasa mo na naman kasi ako. Kami ng anak mo na ang buong akala ko'y magiging okay na tayo't buo. Intindihin mo rin sana yun, Gaston. Dalang-dala na ako sa'yo. Kasalanan ko ang 2 taon na pagtatago ko pero itong siya, nakalipas na 6 na buwan. Wala na akong ditong kasalanan. Siguro mag-co-parenting na lang tayo. Ngayon kay Brixton. Siya ngayon yun lang ang magagawa kong pahintulutan na mangyari. Yun lang muna. Automatic kong tinanggal ni Gaston ang takip ng 2 palad sa kanyang muka na marinig ang huling sinabi ni Nati. Gulantang na bahagyang naibuka niya ang kanyang bibig. Co-parenting? Ibig sabihin ay ayaw siya nitong pabalikin sa kanyang buhay gaya ng dati. Wala na silang chance na mabuo at maging isang pamilya gaya ng nais nila. Ayaw mo na ba sa akin, Nati? Hindi mo na ba ako mahal? Wala na ba tayong chance na maging okay? Parang batang paslit na tanong nito habang nakatuon ang namumulang mga mata sa mukha ni Nati na agad na nag-iwas ng tingin. Bakit? Hindi mo na ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Huling pagkakataon. Handa na ako ngayon, Nati. Muling bumalik ang mga mata ni Nati kay Gaston nang dahil sa huling tinura nito na umano ay handa na siya. No, hindi ka pa handa, Gaston. Kapag may kakaiba na namang nangyari, maiiwan na naman kami ni Brixton sa ere. Paulit-ulit lang. Hindi ko nakikitang handa ka na. Alam mo kung bakit? Mababa pa rin ang boses niya at hindi kakabakasan ng pag-isterya gaya ng dating pag-uusap nila na marami siyang panunumbat. Kung handa ka muli kaming bawiing mag-ina. Noon pa sana yun, hindi mo hayaang lumipas ang 6 na buwan. Total, tinutulungan ka naman ni Kuya Nick na ayusin ang kaso ni Margie. Anong ginawa mo? Wala na naman. Sabihin na natin na naging busy ka ng 2 buwan. Ano nangyari sa 4 na buwan? Hindi mo hihintayin ng mask party na sumapit pa. Gaya ng dati, hindi ka pa handa. Hindi ka pa ready na buuin ang pamilya natin na parehong inasam namin ni Brixton dati. Alam na alam mo yun, Gaston. Gusto kong mabuo tayo. Gusto kong bigyan ng buong pamilya si Brixton kagaya ng iba. Hindi magawang makahuman ni Gaston sa mga sinabi ni Nati. Kinakailangan na sabihin niya ni Nati upang yun ay huwag nitong isipin na makakaya na naman siya nitong dalhin sa pag-iyak niya sa kanyang harapan. Kaya nga ayaw niyang sa close area sila mag-usap dahil traidor ang katawan niya na madalas na pinapangunahan ng kanyang utak.
Kapag ginamitan siya ni Gaston noon, tsak nabibigay dito ang katawan niya. Hanggang sa maulit muli ang lahat. We can be friends naman, Gaston. Tila hindi na makahinga si Gaston sa tinura ni Nati. Wala siyang ibang makitang dahilan. Wala naman itong naging lalaki siya nakalipas na 6 na buwan. Kung kaya nakakapagtaka na tinatanggihan siya ngayon na nakahanda na nga siya. Hindi kaya napagod na si Nati sa pagmamahal nito sa kanya? Kung kaya naman ganun na lang ang sinasabi nito dito. Hindi pa tayo pwedeng bumalik sa gaya ng dati. I'm sorry. Ayoko kasing paulit-ulit na lang tayo. Nang gusto ko yung kagaya ni Kuya Nick at Krisa, na kahit na anong pagsubok, never na naging choice nilang maghiwalay ng landas. Never nilang naging choice na bitawan ng bawat isa. Ganong pagmamahal ang gusto ko, hindi yung mahal ang katawan ko. Mahal lang ako kapag nasa kama tayo. Mahal lang ako kapag nabibigay ang mga needs mo bilang lalaki. Parang binuhusan na ng malamig na tubig doon si Gaston. Uulitin ko, matanda ka na. Alam mo nang ibig kong sabihin. Kahit hindi na lang kagaya ng pagmamahala ni na Kuya Gav at Krisa dahil hindi naman natin sila pwedeng gayahin. Pero ang gusto kong maging magkasama tayo through thick and thin. Walang bibitaw, walang mangiiwan kahit na parang wala ng ibang paraan kung hindi yun na lang. Dire-diretsong sabi ni Nati na sa mga sandaling yon ay naiiyak na rin sa mga pinagsasabi niya. Ang buong akala niya hindi niya magagawang ilabas ang laman ng kanyang kalooban para dito. Kagaya ng iba, hindi naman nila araw-araw mahal ang partner nila pero sa mga araw na yon, pinipili pa rin nilang magkasama sila. Ganun ang gusto ko at hindi ko nakikitang nakakaya mong ibigay sa akin yon. Dahil napipilitan ka lang naman nang dahil lang siya magkarungtong na nakaraan natin eh.